Hi guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano natin makuha online ang PMRF form kay PhilHealth at ano ang tamang pag-fill out nito. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone niyo. Dito sa may search, i-search lang natin yung PhilHealth form. So, ito na yung mga downloadable form kay PhilHealth. Click lang natin yan. Ayan. So, click lang natin dito yung forms. Then, lalabas na agad lahat dito na downloadable forms kay PhilHealth. So, dahil ang tutorial na ito is paano natin makuha online at ma-fill out itong form na PMRF. So, click natin yan. Ayan, na-download na natin yan. Nasa cellphone na natin yan. So, ngayon, paano ang tamang pag-fill out nito? Dito sa PIN number or PhilHealth Identification Number, kung kayo ay bago pa lang magpa-register dito kay PhilHealth at kukuha kayo ng PhilHealth number online, so wag nyo tong lagyan. Skip nyo lang yan dahil ibig sabihin wala pa kayong PhilHealth number. Next is the purpose. So, kung ang purpose ninyo is registration, again, kung wala pa kayong PhilHealth number at gusto nyo magpa-register, so, lagyan nyo lang ng check dito sa box ng registration. Pero para naman sa mag-update or amendment, so, lagyan nyo lang ng check yung box dito. Para naman sa gusto nyong hospital or mga consultation center na mga provider at yun yung gusto ninyo, so pwede nyo ilagay din dito. Pero pag wala naman, skip nyo lang yan. Dito na tayo sa personal details. So, lagay nyo lang dito yung apelyido ninyo, pangalan, at yung name extension ninyo or suffix tulad ng senior, junior, the third, the second. So, kung meron kayong name extension, lagyan nyo din. Then, your middle name. Pag once naman na kayo ay walang middle name, so lagyan nyo lang ng check yung box sa no middle name. At kung kayo ay mononame naman, so lagyan nyo ng check yung box dito. Next naman is your mother's maiden name. So, ano nga ba ang apelyido ng mama ninyo sa pagkadalaga? Pangalan niya, kung may name extension, anong middle name niya sa pagdadalaga, at ganon din dito. Next is the spouse. So, kung may asawa kayo, so lagay nyo lang dito yung apelyido niya, pangalan niya, name extension, middle name, at ganon din dito kung wala siyang middle name or kaya mononame lang siya. Lagyan nyo ng check yung box kung applicable ito sa inyo. Next naman is date of birth. So, kailan kayo pinanganak? Lagay nyo lang dito yung month, date, at saka year. Next is the place of birth. So, kung saan kayo pinanganak. Then, dito sa PhilSys ID number. Kung may PhilSys ID number na kayo guys, so lagyan ninyo. Pero kung halimbawa wala, so pwedeng hindi yan lagyan. Optional lamang yan. Next is your TIN number. So, kung may TIN number na kayo, lagyan nyo din. Pero kung wala is pwedeng hindi lagyan. Next is the sex or kasarian ninyo. So, kung halimbawa kayo ay female, so lagyan nyo ng check yung box ng female kung kayo ay babae. Next is the civil status. So, kung kayo ba ay single, so lagyan nyo ng check yung box ng single. Next is your citizenship. So, kung kayo ay Pilipino, so lagyan nyo ng check yung box ng Filipino. Next naman is your address and contact details. So, lagay nyo lang dito yung permanent home address niyo, yung unit or room number or floor number kung meron, then the building name kung meron, lot or block or phase number, house number kung meron, then street name, then yung subdivision kung meron, the barangay, municipality or city, province, ayan, then the zip code.
Next naman is your mailing address. So, kung pareho naman yung permanent home address ninyo sa inyong mailing address, so ang gagawin nyo lang, lagyan nyo ng check dito yung box ng same as above. Pero kung halimbawa magkaiba yung mailing address mo sa permanent address mo, so fill out nyo lang yung mga information na kailanganin dito. Next is your home phone number. Kung wala naman kayong home phone number, so skip nyo lang, wag nyong lagyan. Dito na kayo sa mobile number, so ito ay required. Dapat dito may lagay kayong cellphone number nyo dyan. Next is the business direct line, so pwede yung hindi lagyan. Pag kayo naman is OFW, so required na lagyan nyo ng email address dyan. Next naman is the declaration of dependence. So, ilagay nyo dito yung mga dependents sa inyo or yung beneficiaries ninyo. Dito, lagay nyo lang kung ano yung apelyido, pangalan, name extension, middle name, at kung kaano-ano nyo yung nilagay nyong pangalan na dependents dito, at kung ano yung birthday niya, date of birth, then kung ano yung citizenship niya. Kung wala naman siyang middle name, so lagyan nyo ng check yung box. Kung mononame naman siya, ganun din, lagyan nyo ng check yung box. At kung may permanent disability siya, so lagyan nyo ng check yung box. So kung ano lang applicable dyan, lagyan nyo ng check yung box. Next naman is the member types. Dito, mamimili kayo kung ano nga ba yung applicable sa inyo. Kung kayo ba ay kasambahay, so lagyan nyo ng check yung box ng kasambahay. Kung halimbawa kayo naman is nagwo-work sa mga private companies, so lagyan nyo ng check yung box ng employed private. Para naman sa mga employed na nagtatrabaho sa government, lagyan nyo ng check yung box ng employed government. So, dito kadalasan madami ding mga self-earning individual. So, lagyan nyo lang ng check dito sa self-earning individual. Ayan, kung applicable, kung yan yung member type na gusto niyo or yan yung applicable sa inyo. Kung kayo ay individual, so lagyan nyo pa ng check dito sa box ng individual. So dito sa direct contributor, hanapin nyo lang kung ano yung applicable sa inyo. Dito naman tayo sa indirect contributor. So dito, kung kayo naman ay nasa listahanan, 4P, senior citizen, pamana, at kung ano pamana nandito, so kung applicable din to sa inyo, so lagyan nyo ng check yung box. Para naman sa mga self-employed, ayan, ano nga ba yung mga profession ninyo? So, lagay nyo lang dito kung ano yung profession ninyo. Then, kung magkano yung monthly income ninyo. At ano yung proof of income ninyo. Dito naman tayo sa updating or amendment. So, ito yung may mga PhilHealth number na. So, gusto lang mag-update. So, kung kayo naman is bagong PhilHealth member or magpa-register pa lang, so skip nyo lang ito. So, hindi to applicable sa inyo for amendment or updating ito. So, dito, halimbawa, ang ipa-change ninyo is yung inyong pangalan. May mali sa pangalan niyo. So, lagyan nyo lang ng check yung box at kung ano yung maling pangalan at ano ang tamang pangalan ninyo. Dito naman sa correction of date, halimbawa, mali yung birth date ninyo, yung birthday ninyo. Lagyan nyo lang ng check yung box dito. Then, lagyan nyo lang dito yung maling birth date at ang tamang birth date ninyo. Ganon din sa correction of sex. So, kung halimbawa, ang mali na kasarian ninyo is male, ang tama is female. Next is change of civil status. So, kung halimbawa, kinasal na kayo, hindi na kayo single, so magpa-change na kayo ng inyong civil status, lagay nyo lang dito, single to married. Dito naman sa updating of your personal information, address, telephone number or mobile number or email address. So dito, lagay nyo lang yung inyong, halimbawa yung ipa-update ninyo is yung email address ninyo. So dito, lagay nyo yung lumang email address ninyo at saka yung bagong email address. Pag cellphone number naman, so lagay nyo lang dito yung luma yung cellphone number at bagong cellphone number.
Then, dito sa baba, lagay nyo lang dito yung kompletong pangalan ninyo. At sa taas is your signature. At kung ano yung date. Dito na tayo sa instructions sa pag-fill out nyo dito sa form. So, dapat ang pag-fill out nyo dito is naka uppercase or capital letters lamang. So, dito, pag once na kayo ay magpa-member kay PhilHealth online, so meron akong tutorial niyan kung paano kayo magpa-register sa PhilHealth or kaya kumuha ng PhilHealth number online. I-search nyo lang sa YouTube, how to get PhilHealth number online, Jub's vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo makakuha ng PhilHealth number online. So, isa ito sa requirements pag magpa-member kayo kay PhilHealth. So, pwede kayong kumuha ng PhilHealth number online at magpaasa din kayo ng requirements through online. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!